Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. For the mensahe ninyo ay new life, Capricorn. There is a new life ahead of you. Meron kayong bagong buhay, meron kayong bagong pag-asa, bagong path na tatahakin sa buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon. It could be in any area of life. But definitely, you are welcoming something new sa buhay ninyo. You are treading to a new path dito sa ibang parte ng buhay ninyo. So, this is really beautiful. You're starting fresh, no, with something. So, what else? We have breathe. Ayan. It's a must, no, na magpahinga kayo, Capricorn. Kailangan nyo na ngayon na magpahinga, mag-rejuvenate kayo, recuperate, recharge, mag-refill kayo ng inyong cup. Kailangan nyo yan because maybe wala na kayo sa concentration. Maaaring you're all over the place. Maybe you're multitasking all the time. Maybe you're juggling many things, no, doing things, no, many things at the same time. So, stressed out na ang iba sa inyo dito, Capricorn, ano? Holidays are coming, kaya kailangan rested din kayo dahil mas mabibisi kayo dahil sa Christmas season, 'di ba? Kaya ngayon pa lang, it's like a couple of weeks away yung mga celebration natin, kaya paghandaan nyo na yan sa ngayon. Yung katawan ninyo, ihanda nyo na dapat, rested kayo, nasa balanse kayo, dahil aside from dati na nating ginagawa, dati na nating pinagkakabalahan trabaho, pamilya, etc. And then there are occasions coming in, kaya mas lalo tayong mabibisi, Capricorn. Kaya kailangan mo na ngayon pa lang mag-recharge ka na. Okay? So what else? We have loyal heart. Ayan. So, loyalty sa kung ano man, sa person ninyo, sa karelasyon ninyo, sa trabaho ninyo, sa career ninyo, your loyalty is talagang will be on display. Mapapakita ninyo ngayon kung gaano kayo ka-loyal, ka-dedicated sa trabaho, sa career, sa pamilya, sa person ninyo, no? Yung mga ganon. You will be appreciated. Yun ang napipick up ko dito, Capricorn. You are going to be well appreciated by the people around you, no? For being so loyal and very dedicated and committed. So what else? We have exchanging gifts. Ayan. So this is generosity energy. Generosity energy is at play sa buhay ninyo, Capricorn. Unang-una, you are very generous talaga, Capricorn. You are very generous. You're very compassionate. You have a very kind heart din. Kaya kaya meron din kayo mga biyayang parating. Meron din kayo mga blessings na parating. It's because you've been blessing many people then, in the past. Kaya yun lang, babalik lang sa inyo ngayon. Yung parang napipick up ko dito, you are on the receiving end. Kayo ngayon yung tatanggap ng blessing, ng biyaya from the divine, from other people, yung ganon. Kasi you've been giving, you've been sharing your blessings in the past. Kaya ngayon parang it's about time for you to receive naman. And it is, no? Yun ang napipick up ko dito sa energy na to, na kayo naman ngayon ang tatanggap, no? Bigay kayo ng biyaya din para sa ibang tao. Kayo yung tumutulong in the past. Ngayon naman sila naman yung mag-pay back sa inyo. Kumbaga, ikaw naman yung makakatanggap ng regalo, ikaw naman yung makakatanggap ng biyaya, ikaw naman yung makakatanggap ng magagandang bagay, no? Maaring pwedeng ibigay sa inyo, no? Depende sa inyong sitwasyon, depende sa mga taong tinulungan ninyo, yung mga ganon, no? But definitely, you are on the receiving end sa ngayon. So, what else? We have co-create. Ayan. So, this is a beautiful reminder sa inyo, Capricorn, dahil baka ang iba sa inyo, no, natutulog, sa realidad na maari kasi ang iba sa inyo naghihingi siguro ng tulong, no? Maybe you've been praying to God na, God, please help me, na ganito, ganyan, gusto kong mangyari ganito, ganyan. Maybe you are praying like that, pero hindi nyo naman ginagawa ang inyong parte. Diba? So, this is a reminder for you. Now, we are co-creating our reality with God. Diba?
humihingi tayo ng tulong, 'di ba? Take note of that. Humihingi tayo ng tulong, 'di ba? Ibig sabihin na meron din tayong gagawin. Naghihingi lang tayo ng assistance, naghihingi tayo ng help dito. Kaya hindi lang si God ang gagawa ng lahat. Kaya when we are praying to God na ay tulungan tayo na matupad ang mga pangarap natin, tulungan tayo na kung ano man ang hinihingi nating tulong, we also need to do something about that. Kailangan din natin na tayo ang mag-execute ng kung ano ang dapat na i-execute, diba? Kasi ang parte dito ni God is rearranging events, sitwasyon sa buhay natin. Dinadirect niya tayo, binibigyan niya tayo ng gabay, binibigyan niya tayo ng guidance, ng intuitive messages, ng mga mensahe, kung ano na ang gagawin natin so that we can execute na kung ano man ang direction na binibigay niya sa atin. Yun ang parte natin, tayo yung gagawa dito sa earthly realm, kung ano ang tulong na ibibigay sa atin ng Divine Universe that is gonna come through our intuition, through guidance. God is also sending us resources through other people, diba? Yung pagtulong sa atin ng Panginoon is through channel. Maaring may mga pinapadala siyang mga tao along our journey para yun ang tumulong sa atin, diba? Through channel. At may mga gabay din na binibigay sa atin para gawin natin, na yun din ang makakatulong sa atin kung paano natin matupad yung mga pangarap natin or kung ano man ang mga hinihingi natin na gusto nating mangyari sa buhay natin, diba? So we also need to do our part. Okay? So Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, Virgo. We have blessed. Napakagandang paunang mensahe para sa inyo, Virgo. You are talagang super blessed, blessings na alam mo yun, hindi natin ini-expect, hindi natin inaasahan na dadating at this time ay dadating. So this is really, really gorgeous energy, Something amazing is on your way dito, Virgo. Sobrang magpapasaya sa inyo. Sobrang makakadagdag ng inyong joy sa puso ninyo ang mga bagay na maaring mangyari sa ngayon, maaring parating, So you are so blessed. Parang blessings, are pouring through you around this time. Pinapakita din sa akin ng guides ko yung number 22. Number 22 is a master number and that is a very powerful number, Virgo. So please look up for the meaning of master number 22 then for more guidance po, okay? Napakaganda nito. Napakaganda na napipick up ko energy na lumalabas sa blast card na to. Talagang makikita ninyo or mararamdaman ninyo dito na hindi kayo pinapabayaan ng Divine Universe, Maaring may mga dito ang napipick up ko dito, maaring naranasan ninyo yung hirap, yung hardship talaga lately or in the past, in the recent past, and ngayon, time has come. Maybe this is divine timing talaga na parating naman yung ginhawa sa buhay ninyo. Kaya parang yung blessings are going to pour through you talaga sa ngayon. So your next message ninyo is message in a bottle, ayan, Virgo. So there are messages coming in, para sa inyo dito. Maaring these are guidance from the divine, Maaring merong mga intuitive messages na parating sa inyo dito that is going to help you navigate yung mga pagbabago sa buhay ninyo, because yung mga blessings na to is going to create some change, positive changes sa buhay ninyo. So maaring humihingi talaga din kayo ng gabay dito. Maybe you're praying for divine guidance, asking for signs, maaring ganon, synchronicities, maaring ganon ang parating sa inyo, or talaga namang messages and even dreams ninyo siguro, Virgo. Kung nananaginip kayo lately, please
please write them down, ano, pagkagising ninyo, kung may naaalala pa kayong mga mensahe or elements na nakita ninyo sa inyong panaginip, make sure na i-decode ninyo yan, no? Tignan ninyo kung anong ibig sabihin ng mga elements na yan, because that is your guidance, no? On how you're going to navigate your life at this time. So, this could also be correspondence, no? This could also be correspondence. Maybe may marireceive kayong mga balita, news, through your email, through calls, through text messages, no? Maaaring mga ganun na pagdadaanan ng mga mensaheng yan na parating sa inyo, no? So, what else? We have time for nap. Ayan, time for a nap. Number 24, Virgo. So, maybe si Virgo, kailangang magpahinga muna, no? Kailangan mag-rest, kailangan mag-rejuvenate. Because Virgo is normally talaga, ano kayo, sipag ninyo. You are a great multitasker. Napaka-galing ninyo mag-multitask. That is your talent. At saka, lagi kayong busy. Because you are, workaholic din kayo, no? Kaya, ang sipag-sipag ninyo, ang dami ninyong ginagawa, no? Kaya pagod na siguro ang iba sa inyo, no? It's time for you to recalibrate, kumbaga, yung makina naman ninyo, no? So, it's time for nap, no? Magpahinga naman kayo para nang sa gayon makapag-replenish kayo ng mga lakas na you have lost, no? Diba? So, yun, magano kayo, replenish kayo ng lost energy ninyo so that you can recharge, so that you can refill your cup, no? Nang sa gayon, magawa naman ninyo talaga nang makapag-focus kayo sa mga bagay na kailangan ninyong pag-focusan talaga, no? When you are, nakapagpahinga. So, maaari din naman dito, Virgo, na marami kayong mga mensahe, divine guidance na kailangan ninyong marinig, no? Na, hindi ninyo naririnig yan, hindi ninyo na-access yan because busy kayo, marami kayong ginagawa, you're always preoccupied, kaya you need a time for yourself naman. Mag-step back muna kayo ng kahit konti, no? Even before you go to bed, no? That is the time also na makapag-meditate kayo. That is really beautiful. Dahil pag nagma-meditate tayo, Virgo, napapahinga din natin ang katawan natin. Napapahinga natin ang cells ng katawan natin. So, it helps us also na nakakapag-concentrate na tayo, nakakapag-focus tayo, no? So, that is also what I'm picking up here for some of you. All that glitters. So, this is a reminder for some of you, Virgo, na hindi lahat ng makintab talaga ay gold. Diba? Hindi lahat ng kumikinang ay gold. Kaya, you know what? You have to dig deeper. No? You have to dig deeper sa mga bagay-bagay. And even sa tao, diba? Kahit sa mga tao, hindi lahat ng nakikita ninyo sa panlabas na kaanyuan, hindi lahat ng pinapakita ng tao sa inyo on the surface is yun na siya. Yun ang totoong siya. There is something deeper, no? May madidiscover ka pa na kapag kinilala mo pa yung tao, mas madidiscover mo pa kung ano talaga ang tunay niyang pagkatao. Diba? Ganun din sa mga bagay-bagay, no? So, don't be deceived by appearances. Kumbaga, always dig deep, no? Always dig deeper. Kasi meron at meron kang madidiscovering mas pa sa nakikita mo, sa kung ano ang nasa surface. Okay? So, what else? We have higher power. Ayan, Virgo. Ang napipick up ko dito, Virgo, ang iba siguro sa inyo is a spiritual worker, no? Maaaring you are a light worker. Kaya, yun napipick up ko. Siguro, laging heightened yung inyong psychic abilities, no? Ang iba siguro sa inyo dito talaga are light workers, no? Yung ganon. Kaya yung yung crown chakra ninyo, yung third eye chakra ninyo, talagang laging naka-heighten siya, no? So, for most of you, with the message of the battle dito, sa higher power, you know what, talagang yung intuition ninyo, yung is always on point, no? Your psychic abilities are always on point lately, Virgo. Kaya take advantage of that, kasi ang napipick up ko dito, maraming gabay,
Maraming divine guidance, intuitive messages, ang daming messages, no? Siguro symbols, omens, synchronicities din ang pinapadala sa inyo ng divine universe to guide you, no? Sa inyong sitwasyon sa ngayon, no? So pay attention to that. Make sure na magkaroon kayo ng oras para ma-access ang mga intuitive messages na yan, no? Na pinapadala sa inyo dito, because it is really important, no? Na marinig ninyo yan, mapakinggan ninyo, because that can guide you, no, sa inyong sitwasyon. So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Taurus, pauna mensahe ninyo ay breeze. Ayan, Taurus, medyo pagod na si Taurus. Kaya kailangan ninyo na mag-step back ng kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan, sa kung ano man ang inyong, sa inyong hustle and bustle, no? Because you need to take a breather. Kailangan ninyo na mag-recharge, kailangan ninyo na mag-refill ng inyong cup, you know, get back to your senses, kasi maaaring super distracted kayo ngayon, or maybe you are so focused on work or family, or other things, no, but yourself, no, Taurus. Kaya it's about time for you to take a step back a little sa kung ano man ang inyong pinagkakabalahan, no, sa inyong mga inaasikaso. Saglit lang, konting oras lang, konting minuto lang ang inyong kailangan para makapag-recharge kayo dito, Taurus, no. Take a breather, kailangan ninyo yan para mabalanse ninyo muli ang sarili ninyo. Maibalik ninyo yung sarili ninyo sa sentro, na sa gayon you can concentrate, no? So you can focus on the things that you need to focus on, and you know, makapagpahinga kayo, no? Kailangan ninyo yan para maging ano kayo, maging tawag dito, maging healthy, maging on top of your health, kumbaga, okay? So we also have flexible. Ayan, so you are being asked siguro dito to be flexible at this time, no, Taurus. Huwag kayong babali, no, kung may mga challenges man sa buhay ang iba sa inyo dito, huwag kayong mag-give up, no, don't bend. Huwag kayong babali, huwag kayong mag-give up, no? Just be flexible. Try to be adaptable to your situations, because pasasaan ba at makakahanap ka din ng way out dyan sa inyong sitwasyon, ano? So, tsaga-tsaga lang, no? Tsaga-tsaga lang, at saka alalahanin ninyo na wala namang challenges sa buhay na hindi natin kayang lusutan yan, no? Ang binibigay lang sa atin ay mga challenges na kaya nating solusyonan, na kaya nating i-handle. Kaya don't despair, no? Don't despair. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kapit lang kayo sa Panginoon, kapit kayo sa paniniwala ninyong everything is well, no? And that everything is going to improve, no, in no time. Yung mga ganon, kapit lang tayo sa hope and faith, at sa kakayanan din natin, no, na kayang-kaya nating solusyonan ang kung ano man ang mga challenges o problemang lumalapit sa atin, no? So you're being asked here to just be flexible and adaptable sa inyong sitwasyon, okay? So what else? We have observer. Ayan. So ang iba sa inyo dito, Taurus, siguro may mga plans kayo sa buhay, may mga ideas kayo na gusto ninyong simulan na, gusto na ninyong isakatuparan na, no? But you're being asked here to mag-chill ka muna, no? Observer, ka muna ngayon, observing mode ka muna ngayon. Parang now is not the time to take action, no? Yung parang ganun. Kasi maaaring meron pa kayong kulang, no? Maaaring hindi pa sapat ang inyong diskarte, yung strategy ninyo, or hindi pa sapat ang inyong kaalaman, no, about dyan sa kung ano man ang inyong gagawin. Kaya parang pinaghihintay pa kayo ng kahit konting oras pa, no, before you take action on that, before you
embark on that something na gusto ninyong simulan or gawin, konting panahon na lang. Mag-observe muna kayo ngayon because maybe there are things that you still need to learn. There are things na kailangan nyo pang paghandaan before you embark on that idea or plan na gusto ninyong isakatuparan na, no? So, observing mode muna kayo sa ngayon. So, what else? We have all that glitters, Taurus. This is a reminder for some of you, no? Na do not be deceived by appearances ng mga bagay-bagay, sitwasyon, or even ng mga tao, no? Kasi, kumbaga, hindi lahat ng kumikinang ay gold, diba? Hindi lahat ng nakikita ninyo sa surface is yun na yun, no? Hindi ganon, no? Yun ang ganap dito. So, maaring related ito doon sa mga bagay na gusto ninyong gawin sa ngayon, or siguro may mga ino-offer sa inyo dito ng mga opportunities dito, no? So, do not be deceived kung ano lang yung binibigay sa inyo, paniniwalaan nyo na. Kung ano yung nakikita ninyo sa ngayon, paniniwalaan nyo na. You have to do your own research. You have to dig deep on whatever it is, no? Kahit sa mga tao, no? Hindi lahat ng ipinapakita ng tao sa inyo ay yun na yun sila, no? May something pa yan. There is something pa na madidiscover ka mo kayo sa beneath the surface, kumbaga, okay? So, yun ang ano dito, ang reminder para sa inyo, no? Na lagi kayong mag-iimbestiga din, no? Investigate further, pag-aralan pa ninyong mabuti, yung mga ganon. Nang sa ganon, hindi kayo ma-deceive, hindi kayo maloko, yung ganon, ano? Wag basta-basta maniniwala, yung ganon. So, do your own research then. So, not for you. Ayan. So, may mga bagay siguro dito, Taurus, for some of you na hindi para sa iyo, no? Hindi para sa iyo. May mga bagay dito, may mga gusto siguro kayong mangyari sa buhay ninyo na hindi talaga nangyayari. It's because it's not for you, no? At saka malalaman din naman ninyo yan kasi kahit anong effort ninyo, kahit anong sipag, tiyaga ninyo, whatsoever, no, na pagsisikap ninyo dyan sa mga bagay na yan, if it's not meant for you, talagang hindi mangyayari. And then, mararamdaman ninyo yun sa puso ninyo. Kasi may makikita kayong mga signs, no, mapipick up ninyo mga signs na nangyayari, na kung hindi talaga ukol, hindi bubukol, diba? Mararamdaman ninyo yan na may mga bagay na ginagawa kayo na nadidelay, ang tagal ng progress, ang tagal ng mga development. Alam mo yun, yung nai-stuck kayo sa kung anong ginagawa ninyo. That is a sign, no? That could be a sign na that is not for you. Kasi if it is for you talaga, you know, napaka-smooth na magiging takbo. Everything is going to flow smoothly if it's meant for you, no? Kaya maaaring may mga sitwasyon na ganon ang ganap sa inyo ngayon, na siguro nababagana na kayo, naiinip na nga kayo, nabuburyo na kayo, na na-stuck na kung saan man yan, nahinto na lang, yung ganon. So, that could be something na kailangan ninyong pag-isipan because maybe talaga that is not meant for you, no? May mga bagay din na maaaring hindi lang ngayon nangyayari, it's not meant for you sa ngayon. Maaring ganon. It's because maybe off timing pa. It is not meant for you to happen sa ngayon. Diba? Maaring ganon. But other times, maybe that could be yours. Pero yun lang talaga. Maghihintay pa. Maaring kailangan pa ng more patience. No, Taurus? So, it is extremely important for you to always listen to your intuition. Ano? Kasi that is divine guidance. Lagi kang gagabayan yan. Kung ano nang susunod mong gagawin. Kung ano ang dapat na isipin mo. Yung mga ganon ba? No? There is always enlightenment na binibigay sa atin ng divine universe. Kaya kailangan natin laging mag-tune in tayo sa ating intuition. No? So that you will be guided kung ano yung what is going to be your next move. No?
Kasi maaari nga may mga bagay na inaasikaso sa ngayon, but that is not for you. And maybe there are guidance for you na you need to redirect your energy, your effort, your attention into something else. Okay? So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.